Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Alam niyo ho ba, mula ho dyan sa Occidental Mindoro, nakatanggap na ho na mahigit pong 88 million. 88 million para ho dun sa 8,300 na benepisyo yung programang Cash for Work program Sa madalit salita, para mas madaling maarok mula ho dyan sa Occidental Mindoro, yung pong binabanggit po nating 88 million para po dun sa 8,300 na benepisyo. Ito po yung Cash for Work program. Lahat po yan nakarating kay Juan de la Cruz mula ho dyan sa Occidental Mindoro. Kumbaga yan po sa inisyatibo, sa tulong po yan ni Congressman Odi Tariela. Kasama ho dyan ng DSWD. Yan naman po binibigay pong AIX ng DSWD. Yan pong Cash for Work program. Yan po, hindi po pera po yan ni Congressman. Hindi po yan pera po ni Senador. Yan po tax. Pagka kumain po kayo sa mga fast food, naggasolina po kayo, yung mga tax na yan, ang kagandahan sa inisyatibo po ni Congressman Odi Tariela, abay ibinabalik po sa inyo. Diba? Kaya yung kumakalat po na fake news na sinasabi, pinakancel o pinapospon ho mga kaibigan, ay yung sinasabing yung pagdating po ng Sea Ambulance po dyan sa Occidental Mindoro mga kaibigan. Alam nyo, siguro mas mainam pa ang ibalita nyo yung ginagawa pong kabutihan na isang Congressman Odi Tariela. Kumbaga fake news. Kasi may kumakalat po dyan po sa bayan po ng Lubang, yung sinasabing turnover po ng Sea Ambulance, abay pinahinto, kumbaga pinakancel. Sino ba naman ho si Congressman Odi Tariela para gawin po yung, kumbaga yan po nasa mandato po yan ng DOH yung mga kaibigan, di ba? Kasi itong Lubang, yung mayor po dyan, mukhang hindi po ka-frequency, di ba? Dapat nga matuwa ho dyan si Mayor. Sino ho ba Mayor po dyan? Bakit kamo? Yung ginagawang inisyatibo ho ni Congressman Odi Tariela, ang magbe-benepisyo po niya yung kanyang mga kababayan. Hindi po si Congressman. Si Congressman po dito naging instrumento lang po sa national government. Diba? Kaya yung sinasabi ho nila na pinahinto, pinakancel, nagsalita na po dyan ng DOH. Kumbaga naglabas na ho sila ng update patungkol po dun sa status po ng Sea Ambulance na yan, dyan po sa Lubang. Yung tunay po na dahilan, yung pagka-delay, anong pag-turnover po dyan mga kaibigan. Kaya nagpaliwanag po dyan si Dr. Bilma ng DOH Mimaropa. Ito po yung Assistant Regional Director, kung di ako nagkakamali. At lumalabas po kasi mga kaibigan, kumbaga yung pinaka-ambulance na yun, yung Sea Ambulance na yan, kumbaga nandyan pa ho sa Batangas, tinetesting pa. Mabigat, siyempre na-delay, ginawa na ho ng istorya. At sinakyan na, kumbaga kumalat na ho sa social media. Kumbaga yung naging implikasyon na yon, hindi ho magbe-benepisyo ho sa kanila. Diba? Kasi nakikita ho talaga kung paano yung ginagawang pagtulong ni Congressman Odi Tariela, di ba? Sabi nga, meron ho bang nakalimutan? At meron hong gustong bumalik andyan po sa Occidental Mindoro, Ito, sabi ho na isang texter ho natin mula ho dyan sa San Jose, Occidental Mindoro. At sa isang local radio interview, Karex, nagsalita na si former congressman at Governor Sato
nababalik po siya, tatakbo pong congressman. Ibig sabihin doon sa pinapakita po ni Lone District Congressman na Odi Tariela, meron pang lakas ng loob na lumaban yung dating congressman at governor. Kumbaga, karapatan po nila yan. Pero sa nakikita ko, base ho dun sa mga nakakausap po natin, iba po yung pinakikitang performance na ginagawa po ni Congressman Tariela. Kayo, kung kakausapin namin taga-Occidental Mindoro, kung sakali na bukas gaganapin po eleksyon, sino po ang susuportahan nyo? Si dating Congressman at Governor Sato o si Congressman Odi Tariela na lahat ng benepisyo talaga naman nung itinatawid do sa kasulok-sulukan ng Occidental Mindoro, Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang oras ay hatid sa inyo ng New Antipolo Coliseum at Angono Cockpit Arena. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Cayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Cayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.